Ang video ay isang dokumentasyon ni Andy Kayakap Vlogs na naglayong ipakita at ipanawagan ang tulong para sa isang mag-ina na kasalukuyang naninirahan sa isang napakaliit at delikadong kubo sa gilid ng kalsada, matapos masira ang kanilang tirahan dahil sa landslide. Nagsimula ang video sa mga shoutout at pasasalamat sa mga kapwa content creator at sponsor, partikular kina Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, at mga sumusuporta sa mga proyektong tumutulong sa mahihirap. Ipinakilala rin ang host na si Andy Kayakap Vlogs bilang isang masipag at matyagang scouter na naghahanap ng mga taong nangangailangan ng tulong. Pangunahing nilalaman at sitwasyon, si Nanay Imelda, ina ni Joy Diwata, ay lubos na nagpapasalamat sa mga sponsors at supporters na walang sawang tumutulong sa kanyang anak at pamilya. Inilahad ni Nanay Imelda na matagal na niyang iniisip ang kalagayan ng isang mag-ina na nakaranas ng matinding hirap matapos masira ang kanilang bahay sa landslide. Sa kasalukuyan, ang mag-ina ay nakikitira sa isang maliit at pansamantalang kubo na nasa gilid ng highway. Ito ay lubhang delikado dahil isang beses na muntik na silang masagasaan ng truck kung hindi dahil sa malaking puno na humarang. Ang tirahan ay gawa lamang sa karton, sirang kumot, tarpaulin at katsa at napakakipot para sa 3 tao. Ang bubong ay hindi matibay at napakadelikado lalo na't ang sanggol ay 3 araw pa lamang mula ng isilang. Wala rin silang bigas o sapat na pagkain noong araw ng pagbisita ni Andy. Kaya't ang kaunting pera sa bulsa ni Andy ay kanya nang ibinigay para makabili sila ng bigas at ulam. Plano at panawagan, si Nanay Imelda mismo ang nag-alok na doon sa bakanteng lote sa tabi ng kanyang bahay. Itayo ang bagong tirahan ng mag-ina upang may layo sila sa panganib. Na-estimate ni Andy na kailangan ng 6 na yero, 7 plywood, pako at ilang pirasong kahoy upang maitayo ang simpleng bahay. Nanawagan sila sa mga may mabubuting puso, lalo na sa mga sponsors, na magpaabot ng kahit kaunting tulong para sa materyales. Ipinahayag ni Nanay Imelda na ilang gabi na siyang hindi makatulog dahil iniisip ang kalagayan ng mag-ina at sanggol. Natatakot siya na mabasa sa ulan o magkasakit ang bata. May plano na rin na magtulungan ng komunidad sa pamamagitan ng bayanihan upang mabilis na maipatayo ang bahay kapag nakumpleto ang mga materyales. Panghuling mensahe. Tinapos ang video sa muling pasasalamat ni Andy Kayakap Vlogs at Nanay Imelda sa lahat ng sumusuporta at sa panawagan na sana ay may tumulong upang matulungan ang mag-ina na magkaroon ng ligtas at maayos na matutuluyan. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga nasa bingit ng panganib at kahirapan. Ang video ay nagsimula sa mga panawagan ng suporta at pagpapasubscribe para sa Andy Kayakap Vlogs, kasama ang paala na huwag mag-skip ng ads upang makatulong sa kanilang gawain bilang kalingap partner. Pagkatapos ng intro, pumunta si Kuya Andy sa bahay ni Nanay Imelda, ina ni Joy Diwata, upang kumustahin at alamin ang balitang narinig niya. Ibinahagi ni Nanay Imelda ang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng sponsor at grupo. Umabot na sa humigit kumulang 25 na walang sawang tumutulong sa anak niya at sa kanilang pamilya. Nabanggit din na mula pa nung isang event, nais na niyang personal na magpasalamat kay Kuya Andy at sa iba pang tumulong gaya ni na Kuya Val at Kalingap Rob na nagbigay daan para marating nila ang narating ngayon. Sa pagbisita, ibinahagi ni Nanay Imelda ang kalagayan ng isang mag-ina na naapektuhan ng landslide. Nasira ang kanilang kubo at tanging mga damit lang ang nailigtas. Kasalukuyan silang nakikitira sa isang napakaliit at delikadong kubo sa gilid ng highway na muntik ng masagasaan ng truck kamakailan. Dagdag pa, ang bubong ay gawa lamang sa tarpaulin at sira-sirang kumot na hindi ligtas lalo na 3 araw pa lang nakapanganak ang ina. Delikado rin ang lugar dahil malapit ito sa bangin at walang sapat na sahig. Si Nanay Imelda, na nakaranas din ng kahirapan, ay hindi mapakali sa sitwasyon ng mag-ina. 3 gabi na raw siyang halos di nakakatulog sa pag-aalala sa sanggol. Kaya nag-alok siyang patirahin sila sa bakanteng lote sa tabi ng kanyang bahay upang magawa ng mas ligtas na tirahan. Na-estimate ni Kuya Andy na kakailanganin ng 6 na pirasong yero, 6-7 plywood at ilang pako at kahoy upang maitayo ang bagong kubo. Dahil sa biglaan niyang pagbisita, inubos ni Kuya Andy ang laman ng kanyang bulsa para maipambili ng bigas at ulam na mag-ina. Pinaplano rin ng bayanihan para matapos agad ang bahay. Sa huli, nanawagan sila sa mga sponsor at mabubuting puso na kung maari ay magpaabot ng tulong kahit kaunting materyales
upang mailipat ang mag-ina sa mas ligtas na tirahan at malayo sa panganib. Ganang tulong para sa isang mag-ina na kasalukuyang naninirahan sa isang napakaliit at delikadong kubo sa gilid ng kalsada matapos masira ang kanilang tirahan dahil sa landslide. Nagsimula ang video sa mga shoutout at pasasalamat sa mga kapwa content creator at sponsor, partikular kina Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, at mga sumusuporta sa mga proyektong tumutulong sa mahihirap. Ipinakilala rin ang host na si Andy Kayakap Vlogs bilang isang masipag at matyagang scouter na naghahanap ng mga taong nangangailangan ng tulong. Pangunahing nilalaman at sitwasyon, si Nanay Imelda, ina ni Joy Diwata, ay lubos na nagpapasalamat sa mga sponsors at supporters na walang sawang tumutulong sa kanyang anak at pamilya. Inilahad ni Nanay Imelda na matagal na niyang iniisip ang kalagayan ng isang mag-ina na nakaranas ng matinding hirap matapos masira ang kanilang bahay sa landslide. Sa kasalukuyan, ang mag-ina ay nakikitira sa isang maliit at pansamantalang kubo na nasa gilid ng highway. Ito ay lubhang delikado dahil isang beses na muntik na silang masagasaan ng truck kung hindi dahil sa malaking puno na humarang. Ang tirahan ay gawa lamang sa karton, sirang kumot, tarpaulin at katsa at napakakipot para sa 3 tao. Ang bubong ay hindi matibay at napakadelikado lalo na't ang sanggol ay 3 araw pa lamang mula ng isilang. Wala rin silang bigas o sapat na pagkain noong araw ng pagbisita ni Andy. Kaya't ang kaunting pera sa bulsa ni Andy ay kanya nang ibinigay para makabili sila ng bigas at ulam. Plano at panawagan, si Nanay Imelda mismo ang nag-alok na doon sa bakanteng lote sa tabi ng kanyang bahay. Itayo ang bagong tirahan ng mag-ina upang may layo sila sa panganib. Na-estimate ni Andy na kailangan ng 6 na yero, 7 plywood, pako at ilang pirasong kahoy upang maitayo ang simpleng bahay. Nanawagan sila sa mga may mabubuting puso, lalo na sa mga sponsors, na magpaabot ng kahit kaunting tulong at kumulang 25 na walang sawang tumutulong sa anak niya at sa kanilang pamilya. Nabanggit din na mula pa nung isang event, nais na niyang personal na magpasalamat kay Kuya Andy at sa iba pang tumulong gaya ni na Kuya Val at Kalingap Rob na nagbigay daan para marating nila ang narating ngayon. Sa pagbisita, ibinahagi ni Nanay Imelda ang kalagayan ng isang mag-ina na naapektuhan ng landslide. Nasira ang kanilang kubo at tanging mga damit lang ang nailigtas. Kasalukuyan silang nakikitira sa isang napakaliit at delikadong kubo sa gilid ng highway na muntik ng masagasaan ng truck kamakailan. Dagdag pa, ang bubong ay gawa lamang sa tarpaulin at sira-sirang kumot na hindi ligtas lalo na 3 araw pa lang nakapanganak ang ina. Delikado rin ang lugar dahil malapit ito sa bangin at walang sapat na sahig. Si Nanay Imelda na nakaranas din ng kahirapan ay hindi mapakali sa sitwasyon ng mag-ina. 3 gabi na raw siyang halos di nakakatulog sa pag-aalala sa sanggol. Kaya nag-alok siyang patirahin sila sa bakanteng lote sa tabi ng kanyang bahay.